Magandang araw po mga kapatid. Our today's devotion is about the good news, ang mabuting balita. It is about the gospel na itinuturo ng salita ng Panginoon. Our scripture reading ay matatagpuan po natin in the book of Luke chapter 24 verses 44 to 49, and our key verse ay nasa John chapter 3 verse 16, familiar verse sa bawat isa po sa atin at sa ating mga kaibigan. Sana'y basahin mo natin ito. Ang sabi po ng salita ng Diyos in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos ang katauhan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, sa halip magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, about the good news, kung titingnan naman natin sa culture ho natin ngayon, ang pinaka-concept po ng balita ay masyado na hong negative, no? Andyan ho ang patayan, andyan ang sakit, andyan ang political corruption, ang extortion, no? Ang war, so ang kahirapan, so maraming mga negative na balita sa panahon ho natin ngayon. That's why when we talk about the good news or mabuting balita, marami hong tao ang siyang duda sa salita pong ganon. At marami hong tao ang hindi matanggap ang patungkol sa mabuting balita, at sa katotohanan marami rin hong nagsasabi na hindi sila naniniwala na may balita na completely ay mabuti. So, pero kung titingnan po natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, makikita ho natin that there is a good news. Meron hong mabuting balita. Kung titingnan natin in Acts 20:24, ang sabi ni Apostle Paul, he testified the gospel of the grace of God. Pinapatotoo niya ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos. So, the gospel, it is about also the grace of God, biyaya ng Diyos. And Apostle Paul called it the gospel of the grace of God. He did not call it the gospel of the law or the gospel of the holiness of God. He called it the gospel of the grace of God. It is because pag sinabi natin grace, ito ho ay kabaitan, ang pabor, kabutihan ng Diyos sa tao, sa katotohanan na hindi naman ho sila karapat dapat. So, ang gospel ay patungkol sa ating Panginoon Kristo, na siya ho ay naparito sa lupa at kanyang dinil na ang kasalanan, binayaran niya na ho ang kasalanan ng sangkatauhan. Siya ho ay namatay sa krus ng Kalbaryo, nagtigis ng banal na dugo, at siya ay nabuhay na magmuli sa bahagi ho natin. So, makikita natin ang isang kamangamanghang bahagi patungkol sa mabuting balita ay ang Panginoon Kristo ang siyang umako ng ating mga kasalanan, at ini-offer niya na ho ang salvation sa kahit kanino, at ito po'y ino-offer ng Diyos ng libre. At ang mabuting balita dito is mapapasayo ito kung ito ay iyong hihingiin, kung ito ay iyong tatanggapin sa pamamagitan ng simpleng pananampalataya kay Kristo, na ikaw ay nananampalataya na siya ay namatay para sa iyong kasalanan at siya ay muling nabuhay para sa iyong bahagi. So, napakahalaga na ma-realize natin ang simple message ng gospel or ng good news. It is about, dun nga po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." So, ang gospel ho ay patungkol sa Diyos na mahal ka niya. Mahal ka ng Diyos, binayaran niya ang iyong kasalanan, at ini-offer niya sa iyo ngayon ang libreng kaligtasan, ang pakikipagkaibigan at walang hanggang relationship. At ito'y mapapasayo ang kaligtasan kung tatanggapin mo at sasampalatayanan mo ang Panginoon Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So, I hope kaibigan, ang mensaheng ito ay ma-realize mo na nasa napakaraming masamang balita sa mundo natin, sa panahon natin. It seems parang nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng reason para mabuhay sa klase ng mundong iyong kinalalagyan. Yeah, it could be okay, but
ang mabuting balita na pwede mong mapakinggan, na magkakaroon sa iyo ng pakinabang hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay pag ikaw ay namatay sa mundong ito, ay ang mabuting balita ng ating Panginoong Kristo, ang patungkol sa biyaya ng Diyos, na mahal ka ng Diyos, namatay siya para sa iyong kasalanan, at binibigyan kanya ngayon ng isang libreng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, at mapapasayo ito kung tatanggapin mo ang Panginoong Kristo sa simpleng personal na pagtugon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa para sa iyong kasalanan. Niling ko na ikaw ay samahan mo ako sa panalangin kung nais mong tanggapin ang kaligtasan na ini-offer sa iyo ng Panginoong Diyos. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, inaamin ko na ako'y makasalanan, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Salamat, inibig niyo ako kahit ako'y makasalanan. Ako ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita, Jesus, at ako ay nananampalataya na ikaw ay nagbayad sa aking mga kasalanan. Binayaran mo na lahat ng aking kasalanan at ikaw ay muling nabuhay para sa pangako ng aking buhay na walang hanggan. At ako'y nananampalataya na ang kaligtasan ay libre at ako'y nagpapakumbaba na ito'y aking tinatanggap. Nikilala kita, Jesus, bilang Panginoon at sarili ko ng tagapagligtas. Ito ang aking panalangin. Dalangin ko rin na baguhin niyo ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless us all.